yun pong BIR records ng mag-asawang Duterte, ito pong si VP Sara at si Man Scarpio, nagkaroon po ng pagtatalo kung dapat ba o po pwedeng buksan yung records na dala-dala nitong BIR. May mga kongresista po na nagsasabi pwede yung buksan kasi mas mataas daw po yung may binabanggit sila na isang probisyon sa saligang batas na kapag impeachment, mas mataas daw yun compare dun sa NIRC code na binabanggit ng ibang kongresista at ng BIR officials na nandoon kahapon. So ang tanong namin ngayon, Attorney Domingo Cayosa, tama ba yung naging desisyon ng karamihan sa mga kongresista na wag buksan po yung BIR records kahapon? To be accurate, ang decision naman ay hindi wag buksan. The motion was to table. Ibig sabihin, pinospone muna nila ang desisyon. At tama lang yun para may pagkakataon sila na i-review at basahin ng mabuti yung National Internal Revenue Code. Kasi mukhang dahil biglaan, may kanya-kanyang opinion pero mukhang hindi nila masyadong pinag-aralan ang lahat ng provision ng National Internal Revenue Code. Nag-focus lang ho kasi sila dun sa Section 270. Dahil na rin, mismo yung nakakapagtaka, yung mismo commissioner ng BIR, yun ang kanyang ginigiit. Malinaw naman doon na yung Section 270 is directed against any BIR official or employee na unauthorized use of the income tax return. So yun ang pinapaalala niya sa mga congressman na yun ang sundin ninyo. Kaya ibibigay ko ito sa inyo pero mukhang hindi nyo pwedeng buksan yan kasi merong Section 270. Pag-aralan nila yan, and I suppose they will do it quickly, yung mga abogado nila, makikita ho nila na merong Section 71 sa National Internal Revenue Code na nagsasabi na lahat ng internal, yung ITR, income tax return, will be filed with the commissioner and shall constitute public records. At yan, pwede ho yung ma-inspect at magamit upon the order of the President under rules and regulations to be prescribed by the Secretary of Finance. So hindi ho totoo na sikreto yan o kaya confidential. They are public records and they may be used in accordance with law. Ito namang Kongreso, naiintindihan natin, meron ho kasi silang malinaw na subpoena powers under the Constitution. So kung pinasubpoena nila yan, sagot na nila, sila na magde-decide kung anong gagawin nila. So dinala na ng NIRC doon, gusto pa niyang bawiin. Tama lang naman yung desisyon nila na hindi na namin ito ibabalik sa iyo. May subpoena power kami, sumunod ka, alinsunod naman yan sa malinaw na poder ng Kongreso. Ngayon, nag-iimbestiga sila tungkol dito sa impeachment complaint. So, may jurisdiction sila. So, hopefully, mapag-aralan nila ito. Pati nga ho yung mukhang nakalimutan din nila yung bagong batas, yung Ease of Paying Taxes Act of January 2024. Bago lang ho kasi ito. Malinaw din ho doon na yung mga datos ng BIR are yung pag-process nito kasama yung pagbubunyag o pag-access subject to data privacy law and other laws or disclosure of information to the public in adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. So malinaw din ho dito sa mas bagong amendatory law sa National Internal Revenue Code na pwede ho yan in accordance with law. Ang importante lang, merong batayang batas o proseso na nag-o-authorize dun sa paggamit dun sa mga information na hawak ng BIR. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa